ka-Lash Room, for today's video ay meron tayong client at si client nga, ang request niya ay ako ang gagawa sa kanya. Ngayon ko lang din napansin yung pang-ikot ng tornilyo sa ring light namin ay sumabit pala dun sa buhok ni madam. Kaya ito yung nasa leeg niya. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. Natanggal ko na rin dyan yung pang-ikot ng tornilyo. Sa part na nga neto ay naglalagay na ako dito ng gel patch. Maglalagay rin ako dito ng another tape para ma-secure talaga natin na hindi lalabas yung mga bottom lashes. Naglalagay na rin ako dito ng primer. Maganda rin maglagay ng primer para nakakatanggal siya ng extra dirt and extra oil. Nakakatulong din ito para mapabilis ang pagkapit ng adhesive glue. And after that ay binabrush ko siya habang kinukuring ko. Sa part na nga neto ay nagmamapping na tayo dito. Ang request nga ni client na papagawa niya is yung dull eye na hindi masyadong makapal pero hindi rin masyadong manipis. At dahil small size lang ang natural lashes ni client, ang ilalagay ko na pinakamahabang size ay size 12. At ang pinaka-smaller ay size 9. After that, ay maglalagay na rin ako dito ng dot sa skin para yun na rin yung magiging mapping natin kasi minsan kapag ako nagtitaping method ay nawawala ako sa lines. And sa part na nga nito ay naglalagay na ako dito ng eyelash extension. Anyway, sasagot lang muna ako sa mga tanong ng ating mga followers. So, unang tanong ay ano pong gamit ninyong extension? So, ayun na nga, marami kaming ginagamit ng brand ng lashes like Nagaraku, RXY Studio, Lash Point, Avony, Inflab, at Twinkle. Pangalawang tanong, ano daw ba marerecommend ko na glue na hindi daw mahapdi sa mata? Marami kami ginagamit ng iba't ibang brand ng glue. Anyway, para sa akin, and based on my experience na rin sa tagal ko ng paglalagay ng eyelash extension, ay depende sa sensitivity ng ating kliyente. For example, sa isang client ay nahapdian si client sa Jenny Lash, and then yung isang client ay hindi nahapdian. Katulad na lang din sa amin ng mga angels ko, kapag kami naglalagayan ng extension, ako nahapdian ako sa Jenny Lash. Kay JM, hindi siya nahapdian sa Jenny Lash. Kay Lisa, nahapdian siya sa RXY. Pero hindi ako nahapdian sa RXY. Si JM nahapdian doon sa isa. Ako hindi. Si Lisa nahapdian doon sa isa. Ako hindi. Yung mga ganon. Kaya marami kaming ginagamit na iba't ibang brand ng glue. Dahil may mga ganitong scenario. Next na tanong na sasagutin natin, ano pong thickness ang gamit mo? So, ayun, about naman sa thickness na ginagamit namin, ay iba-iba rin. Kapag classic ang ginagawa ko sa aking kliyente, ibang thickness ang ginagamit ko do. For example, 0.10, 0.15, 0.20. So, yun mga ginagamit ko na thickness. Pero depende pa rin yan sa thickness ng natural lashes ni client. Kapag volume naman ang ginagawa ko sa kliyente ko, ibang thickness din naman ang ginagamit namin doon. So, ang ginagamit namin na thickness doon kapag volume ay 0.03, 0.05, 0.07. And kapag naman mega volume ang ginagawa ko sa kliyente ko, iisang thickness lang ang ginagamit ko sa aking kliyente, kundi ang 0.03 lang. Kaya kaming mga lash artist ay hindi kami basta-basta kung maglagay. Kaya ako, minsan inaabot ako ng 1 to 2 hours, 2 to 3 hours, normal yon. Depende pa rin yan sa natural lashes ni client, kung gaano kakapal, kung gaano kanipis, anong style na ipapagawa, mga ganon. Huling tanong na sasagutin natin ay yung kay ma'am, location daw namin. So ayun, matatagpuan kami sa Tayuman, Binangonan, Rizal. Ang landmark po namin ay Barangay Punan, Tayuman. Tapat lang po kami nun. Ang pwede nyo pong ipin sa Waze ay Tools and Tools, Tayuman, Binangonan, Rizal. And then second floor po kami. Ang katabi namin is Pet Groom. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. So, ito yung before ni client. Ayan, yung wala pa siyang lashes. And ito yung after niya. Ayan, bongga. Sino ka dyan, madam? Pagkakita nga ni client sa resort, ay tuwang-tuwa talaga siya. As in, promise. Ito naman yung outcome niya kapag medyo sinumpa natin. Ayan, ang ganda nga rin ng eyes ni client, color brown. Ganito naman ang outcome niya kapag gumamit tayo ng macro lens. Ayan, di ba? Kitang-kita natin yung pinaka-details niya na hindi dikit sa skin, hindi dikit sa balat, at hindi siya dikit-dikit. At mas lalong hindi siya overglue. And lahat ng ginamit ko ay nasa yellow basket ko na siya. Kaya visit nyo na aking showcase. So ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!